So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong interview dito na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito yung panayam ng Secretary General ng Hukbong ng Pagbabago. So sa hindi lang po nakakaalam, buhay pa pala ito, no? Itong Hukbong ng Pagbabago po, ito po yung political party ni Sara Duterte. Oo. So alam niyo kung ano nakakatawa dito? Siya po ay tinanong kung sino ba ang napipisil nga nila na magandang itandem kay Sara Duterte kung ito ba itatakbo bilang presidente sa 2028. So, alam niyo sagot nila? Hindi si Amy Marcos, hindi si Chis Escudero, hindi si Robin, hindi si Cayetano. Ang sagot nga po nila si Marcoleta. Alam niyo, no? Ang nakakatawa kasi dito, no? Ang dami na pong sinakripisyo ni Amy Marcos. Nagmukhang tanga na, di ba? Siniraan na yung pamilya, pati yung pangalan ng kanyang tatay. Pero ang ending pala nito, no? Hindi siya yung pipiliin. O pwedeng ganoon, di ba? Hindi siya pipiliin bilang vice presidente ni Sara Duterte. Para makuha natin yung point natin dito na pag-usapan natin yan, no? So ito po ay interview niya from the Billionaire News Channel. Oo. Actually, bakit ang daming DDS sa Billionaire News Channel? Sa totoo lang, ang daming DDS dun, no? So sabi dito, no, Marcoleta seen as top VP bet for Sara in 2028. O, di ba? Si Bulldog. So Senator Rodante Marcoleta would be the ideal running mate for Vice President Sara Duterte should she pursue the presidency in 2028. Former Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario said touting the neophyte senator as someone who could match her leadership style. Di ba? Marcoleta talaga, no? So, continue muna natin. Sabi pa dito. Okay, in an interview on Billionaire News Channel, di ba? Del Rosario, as Secretary General of the Hukbong ng Pagbabago, party said Marcoleta was the first name that came to mind when considering potential vice presidential picks. Diba? What if she become president? She would have to choose from the Senate or the House, right? Then the first person I said was Marcoleta. Sabi nga po yan ni Del Rosario. Okay. So, para makuha natin yung point mga kababayan, no, bago natin reaksyonan ito, panoorin muna natin yung video niya dito sa Bilyonaryo. Oh, sige. Ito yun eh. You know that VP Sara will most likely, or there were plans to do an impeachment again. Let's assume that she's able to pass that. And this is, of course, your personal opinion. No? Who would be the better vice president? If she decides to run for the president, who do you think would be her running mate? There's Amy Marcos. Sandali marami na nag-a-apply eh. Nag-audition na eh. Di ba? Si Chis Escudero, si Alan Cayetano, si Amy. Sino sa tingin mo ang... Robin Padilla pa, nag-a-apply din bilang vice presidente ni Sara. Oh. Your opinion. Well, actually, the funny thing is, I was talking to my wife about this a few days ago, and she asked me the same question. What if she becomes president? She would have to choose from the Senate or from the House, right? The first person that I said was Marcoleta. Nataka ako mga kababayan, no? Bakit gustong-gusto nilang maging presidente yan si Sara? Sa totoo lang. Yung boba-boba naman. And she asked me why, and I said, I'm not quite sure. I don't know Senator Marcoleta, but I believe that he could complement Hindi ba pareho Sara's silang style of government. No, but one of the Kaya silang tanga. functions of a vice president, and we know that you want to be vice president because to be a support to the president. Yes. I mean, that's ideal. Yeah. But in a campaign, that is not your main role. The main role of a vice president, and you would know this, Gov, no, is to be an attack dog. Yes, but we're not talking about the campaign. We're talking about Aso ka raw Marcoleta. O kaya ka pala kukunin bilang vice presidente ni Sara kasi aso ka daw, attack dog, aso ka pala. succession, di ba? But Marcoleta, I feel, would be good because he's an attack dog. Diba? Aso ka daw. He takes all the attacks. Yeah. He absorbs all the attacks so that, Sara Duterte can speak about her plans, her visions, and Marcoleta can take all the hit.
And rather defend. In the same way that spokespersons take the hit. But that's a good idea. Yeah. That's a good. But that was I remember my wife asked me that same question a few days ago. You think he'd be a good vice president? I think so. He has shown that he's a capable senator. I think everybody prior to the campaign. Either you love him or you hate him. Yeah, I think a lot of the people, Walang in between. prior to the campaign would not have ever thought of voting for Marcoleta. But during the campaign, I think things changed, and then let's give him a try. And so far, I think yes, of course, as you said, it's either you hate him or you love him. But I think he's doing well. But Gov, will any of Ayan, so ngayon, paano na to ngayon, mga kababayan? No, tandaan natin, no, malaki-laki na rin po yung sinakripisyo dito ng mga ibang nag-try out para maging Vice President ni Sara Duterte. So, unang-una dito, no, kasi ito, try out tong mga pinagagawa nila dito, eh. So, unang-una dito, mga kababayan, no, si Keith. Saan ba yan? Yan, si Keith, di ba? Okay. So, ewan ko lang kasi malamang makukulong naman si Keith. Di ba? Makukulong yan eh. Kasi makakaroon siya ng non-bailable case. Well, kung sakali man no, na si Sara nga po yung magiging presidente, no, at siya po ay magiging vice presidente, malamang makakalaya po yan si Keith, di ba? Pero ang point natin dito, no, ito yung ito DDS to, no? DDS yung yung Volt PH na yan eh. So, Senate President Keith Escudero delivered strong words against the House of Representatives as he explained his vote to archive the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So, alam niyo mga kababayan, no? Si Keith Escudero nga po, nasira po yung imahe. Kakatanggol nga po kay Sara. Isipin niyo yung word na forthwith, no? Kahit po na isang college student po, alam po ang ibig sabihin, iba-iba po yung, di ba, yung definition ni Keith Escudero dun sa word na forthwith. Maprotektahan lang si Sara. Di ba? Actually, may ibang mga tao na gustong-gusto po si Keith, pero nung lumabas nga po talaga na kaya niya pong baluktutin po ang batas para lang suportahan at protektahan si Sara sa impeachment, madami po na dismaya. So, syempre, alam naman po natin no, na nagalit sa kanya yung IBM, yung Bar of the Philippines, IBP. IBM tuloy. Di ba, nagalit sa kanya yung IBP. Nagalit sa kanya yung UP Law, Ateneo Law, Lasal Law. Di ba? Kakaprotekta kay Sara. Tapos ang ending, si Marcoleta, yung Vice President, di ba? Wala ka namang utang na loob niyan. And by the way, bukod nga po dito kay Keith, ang pinakamalupit talaga, no, si Amy Marcos. Ito po talaga, tinaya na po talaga lahat, pati kaluluwa. O tapat di ba naman buong pamilya, di ba sinugal po ni Amy Marcos, siniraan ni Amy Marcos, para lang po sa kanyang ambisyon sa mas mataas na posisyon. So kung presidente man yan o vice-presidente, it doesn't matter, pero ang malinaw dito mga kababayan, sinira po ni Amy Marcos yung imahe ng kanyang buong pamilya. Di ba? Siniraan niya si Bongit, di ba? Si PBBM, siniraan niya. Siniraan niya yung mga pamangkin niya. Oh, tapos isipin mo dito di ba kung nagdodroga pala si Presidente Bongbong Marcos nung bata pa siya, ang lumalabas dito, di walang kwentang magulang pala yung mga magulang mo. Di ba? Mula bata hanggang tumanda, nagdodroga si Presidente Bongbong Marcos. So anong ginawa ni Apo Lakay? Wala, pinabayaan lang. So ending dito, no, kasi ang point dito, no, kung di mo maayos si Bongbong Marcos, paano mo maayos yung buong bansa? Di ba? Ay nang bagsak niyan eh. Oh. So ngayon, tingnan nyo lahat na po ginawa ni Amy Marcos. Di ba, siniraan yung kapatid. Siniraan si Imelda Marcos kasi gano'n ang labas eh. Siniraan yung pagiging tatay ni Apo Lakay. Pati yung mga pamangkin, pinagbintang ang adik. O tapos ngayon, ang ending pala nito, hindi ikaw ang first choice na pupunang pagbabago bilang Vice President ni Sara. So, ano ka ngayon? Di mo kakanta nga. Di ba? Tingnan nyo naalala nyo ba yung sinabi ni Sara Duterte na yung labi o yung bangkay, labi ni Ferdinand Marcos Sr., yung tatay niya mismo, huhukayin daw ni Sara, itatapon sa West Philippine Sea. Di ba sinabi ni Sara yon? Magpakatanga ka doon. Di ba parang kababuyan po yun sa yung tatay na sinasabi mong idolo mo, parang nilabas mo lang sa kabilang tenge yung sinabi ni Sara. Tuwa ka pa, no?
Tapos ang ending pala nito, hindi ikaw, ang first choice ng hupo nagpagbabago. Grabe, no? Kasi mga kababayan, no, ang point natin dito, no, kung si Marcoleta po talaga, ang kukuning vice presidente ni Sara Duterte, well, kung ako DDS po talaga, good choice talaga good choice talaga si Marcoleta. Kasi bukod nga po sa mukhang aso, tandaan po natin na may black voting po ng Iglesia ni Cristo yan. Malabo pong hindi po i-black vote ng Iglesia ni Cristo yan. So another 2 million votes po yan, no, na sigurado kay Marcoleta. So malaking bagay po yun. Kasi syempre, no, kaya ka nga tatakbo bilang vice presidente, kaya ka nga tatakbo sa eleksyon, kasi gusto mong manalo. At si Marcoleta po talaga, no, isa sa mga malaking posibilidad na manalo. Kasi nga po, sa kanyang religion. Well, ganun po talaga. No? Ako hindi ko siya boboto. Pero kung strategic po yung gagawin natin, good choice po talaga si Marcoleta para lumubog po lalo yung bansa natin. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, anong masabi nyo nga po dito? Sa statement nga po ng Secretary General nga po ng Hupo Nagpababago. Gulat nga ako, meron pa pala niyan, no? Akala ko, inabandon na ni Sara yan. So kayo po ba, mukhang tanga, no? Nagmukhang tanga yung mga nagsakripisyo. Tapos hindi pa sila yung choice. Si Marcoleta yung Vice President ni Sara. Grabe. So yun, nasa kayo po dyan sa Team Replay, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito sa interview po na yan. So sa tingin nyo ba, malaki ba posibilidad na mangyari yon? At sa tingin nyo po ba, di ba, magkakaroon ba ng malaking benepisyo si Sara Duterte dito? At nagmukha ba talagang tanga dito ngayon sila Amy Marcos, sila Cheese, si Cayetano, di ba? Grabe rin makasipsip, di ba? So ayun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and bye-bye.